Nakakatawa, di ba? Nandito tayo ngayon. Baka nakahiga ka na sa kama o nakalapag sa sofa na may kumot sa'yo, tapos ikukwento ko sa'yo kung paano unang natutunang kontrolin ng mga unang tao ang apoy. Bago tayo magsimula, welcome sa maliit na biyahe natin sa sinaunang panahon. Kung bago ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe ha. Malaking tulong to para buhay at mainit ang channel na ito, parang magandang apoy. Gusto ko rin malaman, saan ka ba nakikinig ngayong gabi? Baka nasa tahimik kang lungsod, apartment, siguro sa probinsya, o kaya nasa kabila ng mundo. I-drop mo sa comments at sabihin mo anong oras nasa lugar mo. Ang saya tingnan kung paano nagkakatipon-tipon ang mga tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo para mag-relax sa mga kwentong ito. Ngayon, isipin mo sandali na hindi ka nasa ligtas at modernong bahay, kundi nasa yungib na may nagyayelong hangin na pumapasok sa mga siwang at walang heater na humuhuni sa background. Dito nagsisimula ang kwento natin, sa matinding lamig na talagang ramdam ng buhay noong sinaunang panahon. Sa malaking bahagi ng kasaysayan ng tao, ang lamig ay hindi lang nakakainis. Nakamamatay ito, ang ating mga ninuno ay nabuhay noong panahon ng nagyayelong panahon kung kailan sobrang tindi ng taglamig na hindi natin kayang isipin. Ang temperatura ay pwedeng bumagsak ng husto sa ilalim ng freezing ng ilang buwan. Ang niyebe ay nagtambak ng malalim at ang mga hayop na gumagala noon ay hindi kaibigan. Ang isang gabi na walang apoy noong panahon ng yelo ay pwedeng magdulot ng frostbite, gutom o mas masahol pa, madala ka ng isang mabagsik na hayop na palihim na lumalapit. Ang mga taong kuweba na walang ang mga fur coat na gaya ng sa mga lobo o oso ay kailangan ng higit pa sa balat ng hayop. At dito, nagsimula ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan. Apoy. Pero eto ang kwento. Hindi basta nagising lang ang mga unang tao at naisipang gumawa ng apoy na parang bagong gadget. Ang apoy ay unang natuklasan nila nang hindi sinasadya. Isang bagay na ligaw, delikado, at hindi predictable. Ang kalikasan ang nagbigay ng spark, literal. Ang mga kidlat sa bagyo ang nagpapaliyab sa mga puno. Ang pagsabog ng bulkan ay naglabas ng mga ilog ng apoy. At minsan, ang mga wildfire ay sumiklab sa tuyong damuhan. Para sa mga unang tao, nakakatakot pero nakakabighani rin. Isang nagliliwanag na halimaw na nilalamon ang lahat ng madaanan. Isipin mo kung gaano kabaliw para sa mga unang tao na nakatagpo nito. Namumuhay sila sa mundo ng bato, buto, at katahimikan. Madilim na madilim ang gabi. Kumikislap ang mga bituin sa itaas, pero walang artipisyal na ilaw, walang flashlight, walang kandila, kahit ang aliw ng screen ng telepono ay wala. Tapos biglang, mula sa wala, nagliyab ang gubat sa isang nagbububulong na apoy pagkatapos ng bagyo. Kumulog ang langit, umalog ang lupa, at yumanig ang lupa sa apoy, sumisiklab sa buong kapatagan. Para sa isang unang tao, siguradong halo ng paghanga at takot ang naramdaman. Sabi pa nga ng ilang siyentipiko, baka inisip ng mga sinaunang tao na parang buhay na nilalang ang apoy, hindi lang basta elemento. Hindi mahulaan, malakas, at delikado kapag masyadong lumapit. Pero matindi ang kuryosidad ng tao. Habang karamihan ng hayop tumatakbo palayo sa apoy, iba ang mga tao. Nagtatambay sila sa gilid, maingat pero interesado. Siguro, aksidente nilang natuklasan na yung nasunog na lupa, naiwan na mainit ng ilang oras. Baka nakita nila yung mga bangkay ng hayop na niluto sa apoy. Biglang lumambot ang karne, mas masarap, at mas madaling nguyain. Sa unang pagkakataon, pinahiwatig ng kalikasan na ang apoy ay hindi lang panira. Pwede rin itong maging biyaya. Siyempre, ang unang hakbang ay hindi ang pag-imbento ng apoy mula sa wala. Darating pa iyon sa mga susunod na panahon. Ang pinakaunang tagumpay ay mas simple lang. Ang panatilihing buhay ang apoy kapag nahanap na. Isipin mo yung maliit na grupo ng mga sinaunang tao na dahan-dahang lumalapit sa mga naglalagablab na uling ng wildfire, kinakabahang hinihila.
Nagpabalik sila ng naglalagablab na sanga sa kanilang kampo. Kumukurot ang apoy, may mga nagliparang mga kislap at bumabango ang usok sa hangin. Ngayon, hinarap nila ang isang hamon na halos hindi natin iniisip. Paano mo mapapalaganap ang apoy na to? Hindi naman sila may lighter o gas stove noon. Kapag namatay ang apoy, baka kailangan nilang maghintay ng linggo, buwan, o kahit taon bago muling bigyan ng pagkakataon ng kalikasan. Naniniwala ang mga arkeologo na ang mga unang tao ay nagdadala ng apoy mula sa isang lugar papunta sa iba, pinapanatili ang mga baga sa mga tipak ng balat ng puno o sa loob ng mga butas na kahoy. Maingat na pinapakain habang naglalakbay. Ang apoy ay hindi lang basta gamit. Naging responsibilidad ito. May isa sa grupo na siguro ang may tungkuling alagaan ito, siguraduhing hindi ito mamamatay. Kasi kapag namatay, mawawala ang init at ang pag-survive sa nagyayelong gabi ay biglang magiging mas mahirap. May ebidensya nito sa iba't ibang archaeological sites. Sa Wonderwork Cave sa South Africa, may mga deposito ng abo na halos 1,000,000 taon na ang tanda na nagpapakita na ang mga naunang hominin, baka pati na ang Homo erectus, ay kontrolado na ang apoy. Hindi lang basta-basta, ginagawa ito pero ginagamit, pinananatili at pinakikinabangan. Nakakabigla isipin yon, 1,000,000 taon na ang pinaghalong tao at apoy. Matagal na bago pa man ang kuryente, bago pa ang sulat, naging sentro ng buhay ang apoy. Hindi lang ito basta init, liwanag ito sa dilim. Proteksyon laban sa mga mandaragit na kumikislap ang mga mata sa gilid ng kampo at lugar para magkwentuhan. Kung walang apoy, sobrang ikli ng buhay sa sobrang lamig ng taglamig. Pero dahil sa apoy, mas humahaba ang gabi at mas busog ang tiyan. At sa isang paraan, naging medyo matibay ang pag-survive. Dito nagsimula ang isang samahan na magbabago ng lahat tungkol sa buhay ng tao. Ngayon, isipin mo ulit ang eksena. Isang grupo ng mga sinaunang tao na nagtipon-tipon sa kanilang unang kampo. Usok na umaakyat sa dilim ng gabi, mga baga na parang mga alitaptap na lumilipad. Ang malamig na hangin ay umuungal pa rin sa labas ng yungib. Pero sa loob ng bilog ng kumikislap na ilaw, may init, may seguridad, at may isa pang bagay, koneksyon. Pinag-isa ng apoy ang mga tao. Ang pag-survive ay naging pagbuo ng komunidad. At tandaan, nagsimula ito hindi sa imbensyon, kundi sa pagtuklas, sa isang sandali ng tapang, nang may isang tao na umabot at hinawakan ang isang bahagi ng ligaw at kumikislap na mundo at nagpasya na dalhin ito pauwi. Dito nagsimula ang kwento ng apoy sa marupok na gawa ng kuryusidad at tapang. Mula rito, magbabago na ang lahat tungkol sa pagiging tao magpakailanman. Hindi madaling maging kaibigan ang apoy. Para sa mga unang tao, parang isang ligaw na mandaragit ito, na pwedeng pumatay sa kanila ng ganoon lang kadali. Iligtas sila. Maiisip mo ang mga unang pagtatangka na lapitan ito. Isang grupo ng mga pagod na tao na nakatayo sa gilid ng isang naglalagablab na kagubatan, hawak-hawak ang mga batong kagamitan at may balat ng hayop na nakalagay sa mga balikat. Unti-unti silang lalapit, tapos lalayo sa bawat tunog ng pagputok at pag-iyak ng nasusunog na kahoy. Umaalimpuyo ang apoy, sumisigaw, sumisipa ng mga baga. May tinig ito, at sa katahimikan ng gabi noong panahon ng yelo, parang buhay ito ang tunog. Kahit ngayon, kayang umupo ng mga tao ng ilang oras na nakatitig sa apoy na parang nabibighani. Kaya isipin mo kung gaano kapangyarihan ang pagkaakit noon. Tahimik at madilim ang lahat sa mundo. Ang apoy ang nagbibigay liwanag na kakaiba sa lahat. Isang liwanag na sumisirit sa dilim. Nakakatakot siya, pero nakakabighani rin. At ang mga tao, hindi tulad ng ibang hayop, hindi lang basta tumatakas. Nanatili sila, nag-aaral, nangahas. Ang pagnahas na ito ay hindi lang basta pagkamausisa. Galing ito sa desperasyon. Kung walang apoy, ang mabuhay sa matinding taglamig ay nangangahulugang magdikit-dikit sa mga balat ng hayop, nagpapainitan sa isa't isa
umaasang hindi lulubog ang lamig sa katawan, kanilang mga buto. Kayang sirain ng malakas na bagyo ang mga pagkain at pwedeng mapinsala ang mga ngaso dahil sa frostbite. Pero dahil sa apoy, parang gabi at araw ang pinagkaiba. Kapag may apoy, pwedeng labanan ng mga tao ang lamig, matunaw ang nagyeyelong utak sa loob ng buto, pati na rin palambutin ang balat para gawing mas flexible ang mga damit. Habang tumatagal, yung mga grupo na nangahas magpahuli ng apoy, malaking kalamangan ang nakuha nila kumpara sa mga hindi. Ang mga tagapag-alaga ng apoy ay naging importanteng miyembro ng grupo. Hindi maganda ang tingin sa kanilang trabaho. Kadalasan, kailangan nilang magbantay, magdamag, dahan-dahang humihip sa mga nag-iingay na uling at pinapakain ang maliliit na mga sanga para mapanatiling buhay ang apoy. Pero ito ang pinagkaiba ng buhay at kamatayan. Maaaring nakaligtas ang buong mga angkan sa matitinding taglamig dahil sa isang tao na ayaw pakawalan ang apoy. Siguro nagtatanong ka, paano natin nalalaman to? Hindi naman kasi nag-iwan ng diary ang mga unang tao. Ang meron tayo ay arkeolohiya, mga patong ng lupa, abo, at mga sinaunang pugon. Sa mga lugar tulad ng Gerbin Yakov sa Israel, nakakita ang mga arkeologo ng mga nasunog na kahoy at mga gamit na bato na may bakas ng init na halos 780,000 taon na ang tanda. Sa Wonderwork Cave naman sa South Africa, may mga maliliit na bakas ng nasunog na buto at abo na nakabaon sa kailaliman ng yungib mula pa mga 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Hindi ito basta-basta mga sunog na dulot ng kalikasan. Kontrolado at nililimitahan ito. Ipinapakita ng ebidensya na hindi na lang nanonood ng apoy ang mga tao noon. Inaayos, ginagamit, at pinapakain nila ito. Sa madaling salita, hindi na sila mga pasibong tagamasid. Naging unang katuwang nila ang apoy. Yung paglipat mula, simpleng nanonood lang papunta sa maingat na nagmamay-ari ang pinakaimportante. Ang nagtatangi sa tao sa ibang hayop. Pero madaling isipin na hindi lahat ng pagsubok sa apoy ay naging maayos. Isipin mo nga, walang instruksyon, walang YouTube tutorials, walang Fire for Dummies, puro trial and error lang. Masyadong tuyo ang sanga, mabilis itong nasusunog at nawawala agad. Masyadong basa, usok ang sumisikip sa lahat sa kuweba at namamatay ang apoy. Sobrang dami ng kahoy, lumalaki ng hindi kontrolado ang apoy at biglang nanganganib masunog ang kanilang tirahan. Siguradong napakaraming kabiguan. Napakaraming gabi na namatay ang isang spark at kailangang maglakad muli ng clan sa lamig. Pero dahil sa tiyaga at tiyaga, natutunan ng mga tao. Natutunan nila kung aling mga kahoy ang mabagal at mainit arang nasusunog, alin ang masyadong nagkikiskisan, at kung anong mga damo ang magandang pangpaliyab. Hindi ito naisulat. Ibinahagi ito, itinuro, naalala, at ipinasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Siguro may tatay na nagturo sa anak kung paano hawakan ng maingat ang mga baga at balat ng puno. Siguro may lola na nagsaway sa mga bata dahil sa pagiging pabaya sa apoy. Sa mga leksyong iyon, ipinanganak ang kultura. Ang nakakabilib, walang iba pa. Isang uri ng hayop lang ang gumawa ng hakbang na ito. Oo, napansin ng mga hayop ang apoy. May ilan na tumakbo dahil dito. May iba naman na kumukuha ng tira-tira pagkatapos nitong lumipas. Pero tanging mga tao lang ang may lakas ng loob na sabihing, baka makatulong sa atin ang delikadong bagay na ito. Yung halo ng takot at curiosity ay sadyang likas sa tao. Ang apoy ay simbolo ng panganib, pero nangangako rin ito ng init, liwanag at pagkain. Ang pagdomina dito ay parang pakikipagkasundo sa isang Diyos, at sa isang paraan, ganito ipinaliwanag ng maraming sinaunang lipunan ang apoy. Mga mito mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na naipasa ng libu-libong taon. Pagkatapos, kwento tungkol sa apoy na ninakaw mula sa langit o ibinigay ng isang tusong hayop o mahigpit na binabantayan ng mga espiritu.
Ang mga kwentong ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang naging kahalagahan ng pagtuklas na ito. Para sa mga sinaunang tao, ang pagkakaroon ng apoy ay parang pagpasok sa ibang mundo. Isang mundo kung saan biglang may kaalyado sa pakikipagsapalaran. Ang apoy ay hindi lang para sa kaligtasan, ito ay kapangyarihan. Kaya isipin mo ulit, isang malamig na gabi ng taglamig, ang hangin ay matalim na parang kutsilyo, at isang maliit na grupo ang nagtipon-tipon sa paligid ng marupok na liwanag ng kanilang apoy. Ang kanilang mga anino ay kumikindat sa mga pader ng kuweba. Nagniningning ang mga mukha nila sa dilim, kulay kahel dahil sa apoy. Naamoy ang usok sa hangin at sa unang pagkakataon, hindi na sila walang magawa laban sa lamig. Sa labas, nagmamasid ang mga mandaragit sa niyebe, pero nag-aatubili sila sa bilog ng apoy. Mahaba ang gabi, pero sa loob ng init na iyon, nakabuo ang mga tao ng isang ligtas na lugar, isang silid ng kaligtasan. Ito ang simula ng isang matagal na relasyon. Isang relasyon ng sangkatauhan at apoy na hindi lang nagpanatili sa kanila sa malamig na panahon, kundi unti-unting umanyo sa lahat ng bagay, mula sa pagluluto, mula sa komunidad, mula sa mga kwento hanggang sa mga kabihasnan. Nang matanto ng mga unang tao na ang apoy ay hindi lang isang panandaliang himala, ang susunod na malaking hamon ay kung paano ito panatilihing buhay. Siyempre, hindi naman naglalabas ng kidlat o pagsabog ng bulkan ang kalikasan kapag gusto lang. Maaaring isang beses lang sa isang season sumiklab ang wildfire, o minsan ay hindi talaga sumiklab ng maraming taon. Kaya kung may grupo na nakakuha ng apoy, kailangang tratuhin nila ito na parang isang marupok na kayamanan. Isipin mo yung pressure, isang maliit na pagkakamali lang, isang gabi na namatay ang apoy, at biglang buong isang grupo ng mga tao ang naibalik sa malamig at madilim na paligid na walang pag-asa na muling buhayin ang apoy. Dahil dito, nagkaroon ng apoy ng isang sagrado at mahalagang papel. May mga antropologo na nagsasabi na maaaring may mga itinalagang tagapag-alaga ng apoy sa loob ng mga grupo. Mga taong ang tungkulin ay bantayan ng apoy, pakainin ito at ligtas na dalhin. Hindi mahirap maintindihan kung bakit ang apoy ay hindi lang basta gamit. Ito ay buhay mismo. Sa mga malupit na taglamig noon, ang isang maliit na nagliliyab na uling ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pagdadala ng apoy ay isang kasanayan mismo. Isipin mo ang isang grupo ng mga nomadikong mga ngaso at mga ngalap na lumilipat mula sa isang kampo papunta sa iba nakabundle sa mga balahibo, naglalakad sa niyebe at yelo. Sa kanilang grupo, may isang tao na maingat na nagdadala ng usok-usok na sanga na pinoprotektahan laban sa hangin. Minsan gumagamit sila ng butas na buto o kahoy na nilagyan ng abo para insulahin ang mga baga. May iba naman na nagdadala ng tuyong lumot o balat ng puno na kayang maningning ng ilang oras nang hindi biglaang nagliliyab. Kailangan palaging bantayan ang mga naglalagablab na ito. Kung ang grupo huminto para magpahinga, kailangang tingnan ang mga uling. Kapag umulan, kailangan itong takpan. Kapag sobrang lakas ng hangin, hinahawakan nila ito na parang isang marupok na ibon. Ang apoy ay parehong pasanin at biyaya, nangangailangan ng palaging pag-aalaga, pero nagbibigay gantimpala sa mga tapat na nagdadala nito. Sa ganitong paraan, naging madaling dalhin ang apoy, sinusundan ang mga tao saan man sila magpunta, dahan-dahang hinubog ang kanilang mga ruta ng paglipat sa iba't ibang kontinente. Ang responsibilidad na ito ang nagbago sa ugnayan ng mga tao noong unang panahon. Sa paligid ng apoy, nagtitipon ang mga tao hindi lang para sa init, kundi para sa mas malalim na bagay, ang pagkakaroon ng samahan. Ang pugon ang naging sentro ng buhay sa kampo. Habang ang iba ay nanghuhuli at ang iba naman ay naghahanda ng mga balat, may isang tao na kailangang manatili para bantayan ang apoy. Yung simpleng gawain na yon ang dahilan kung bakit mas tumatagal ang mga tao sa isang lugar.
nagkakaroon ng mga routine, nagbabahagi ng pagkain, at nagkukwento. Nakakita ang mga arkeologo ng mga itim na bato at mga patong ng abo sa mga lugar tulad ng Terra Amata sa France na may edad mahigit 300,000 taon, kung saan ang mga pugon ay sinadyang itinayo at inalagaan. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga istruktura. Primitive nga, pero sadyang ginawa para mapanatili ang apoy at tumagal ito. At doon nagsimula ang isang revolusyonaryo, ang katatagan. Hindi na lang basta naghahabol ng pagkain ang mga tao. Nagtatayo na sila ng mga lugar na umiikot sa init ng apoy. Ito ang unang simula ng tahanan. Pero syempre, hindi kailanman lubos na napasakop ang apoy. Kailangang igalang pa rin ito, pati natakutin. Isang kapabayaan lang, pwedeng tumalon ang isang nag-aalab na baga sa balat o kahoy na kubo, at wasak na lahat. Para sa isang species na nagsasanay pa lang kung paano mabuhay, sobrang laki ng panganib na iyon. Mai-imagine mo ang mga tahimik na usapan. Mga tinig, yung mga kinakabahang sulyap kapag sobrang taas ng apoy. Siguro kaya ganun na lang ang misteryo ng apoy. Isang puwersa ng kalikasan na hawak na ng tao pero hindi talaga kontrolado. Kahit ngayon, may bagay sa apoy na parang buhay. 'Di ba? Tumingin sa apoy. Halos maramdaman mo na ito ay humihinga. Para sa mga unang tao, siguro mas totoo pa ito. Yung mga kumakain ng kahoy na apoy, yung mga humihinga ng mga buring apoy. Kaya hindi na nakapagtaka na maraming alamat ang nagsasabing ang apoy ay regalo ng mga Diyos o isang nilalang. Napatahimik, hindi lang ito teknolohiya, parang mahika ito. At kahit na delikado, unti-unting naging kaibigan ng apoy. Hindi na kailangang tahimik ang mga gabi ng taglamig. Nagkakatipon-tipon sa paligid ng apoy, kahit na mahirap ang buhay. Niluluto ng mga tao ang kanilang karne, kaya mas maraming calories at nutrients ang nakukuha nila kaysa dati. Hindi lang ito tungkol sa lasa. Ang inihaw na mammoth ay isang malaking ginhawa mula sa hilaw na laman. Para ito sa kaligtasan. Mas madaling tunawin ang nilutong pagkain, kaya siguro nagkaroon ng ekstra na lakas ang mga ninuno natin. Enerhiya na kailangan ng utak nila para lumaki. Sa totoo lang, hindi lang basta nagpainit ang apoy sa mga tao. Pinatalino nito ang mga tao. Kapag mas madalas silang nagluluto, mas marami silang nakukuhang nutrisyon at mas lumalago ang utak nila. Ang malaking pag-unlad ng utak na to ang naging daan para magkaroon tayo ng wika, sining, at lahat ng bagay na nagpapalayo sa atin sa ibang hayop. At lahat yon ay nagsimula sa mga marupok na baga na dinala ng isang tao sa gitna ng nagyeyelong niebe. Kaya kapag sinasabi nating ang mga unang tao ang nakalikha ng apoy para makaligtas sa sobrang lamig ng taglamig, ang ibig sabihin ay, hindi lang ito tungkol sa mga spark at apoy. Pinag-uusapan natin ang pag-imbento ng responsibilidad, ng komunidad, ng kultura mismo. Pinilit tayo ng apoy na magtulungan, magplano, at magtiwala sa isa't isa gamit ang pinakamahalagang yaman na meron tayo. Bawat baga na dinadala mula sa isang kuweba papunta sa iba ay kwento rin na naililipat, leksyon na naaalala, at kasanayan sa pag-survive na naipapasa. Ang apoy ang naging hibla na nag-uugnay sa mga tao, hindi lang laban sa lamig, kundi laban sa pag-iisa sa mundo. At bawat henerasyon, lalo lang itong lumiwanag. Hanggang dumating ang araw na hindi na kailangang umasa ang tao sa mga pagkakataong makatagpo ng mga ligaw na apoy. Isang araw, sila mismo ang gagawa ng kanilang sariling sisiklab, tatawagin ang kanilang sariling apoy at tunay na malilikha ang apoy na alam natin ngayon. Pero bago nila maabot yang hakbang na yon, kailangan munang matutunan kung paano panatilihing buhay ang apoy. At yun lang ay isa na sa pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan ng tao. Sa napakaraming henerasyon, sapat na ang panatilihing buhay ang apoy. Dala-dala ng tao ang mga baga mula sa isang lugar papunta sa iba. Inaalagaan ang mga apoy sa mga yunggib at tinatrato ang bawat kumikislap na uling na parang isang kayamanan. Pero sa huli, kailan may
Siguradong nagtatanong sila sa isip nila, paano kung mamatay ang apoy? Paano kung sobrang lakas ng bagyo? O kaya'y maubos ang uling at walang kidlat na darating para iligtas sila? Siguro dahil sa desperasyon sa mga sandaling yon, naisip ang ilan sa pinakamahalagang eksperimento sa kasaysayan ng tao. Isipin mo ang malamig na gabi sa panahon ng yelo. Humahagulgol ang hangin sa isang batong kanlungan. May grupo na nagtitipon-tipon na may daladalang balat ng hayop at isang malamig na itim na pugon kung saan dati sumasayaw ang apoy. May isang tao na nakatitig sa dalawang tuyong kahoy, pinipisil ng pinipisil sa inis, hindi pa alam na nasa bingit tayo ng isang tuklas na magbabago ng lahat. Dito nagsisimula ang imbensyon, hindi sa ginhawa kundi sa desperasyon. Siguro ang mga unang pagsubok na gumawa ng apoy ay clumsy, nakakapagod at puno ng pagkabigo. Sinumang nagtangkang kuskusin ang mga kahoy ay alam na hindi ito agad-agad na bumubuga ng apoy. Kailangan nito ng tiyaga, lakas at tamang paraan. Pero sa paulit-ulit na pagsubok, natuto ang mga tao. Naniniwala ang mga arkeologo na mga 400,000 taon na ang nakalipas, hindi na lang simpleng nag-iingat ang mga tao. Buhay na apoy. Ginagawa nila ito mismo. Dalawang pangunahing paraan ang lumitaw. Una ay ang paghaplos, pag-ikot o pag-rub ng mga kahoy sa isa't isa para mag-init hanggang magkaroon ng maliliit na uling na pwedeng gawing apoy gamit ang tuyong damo. Pangalawa ay ang pagtapik, pagpalo ng flint sa payete o ibang matigas na bato para makabuo ng mga spark. Matalino ang dalawang paraan pero hindi madali. Kailangan ng galing, tamang timing at kaunting swerte ang gumawa ng apoy. Trabahong dapat igalang dahil kung wala ito, baka mawala ng pag-asa na mabuhay sa sobrang lamig ng taglamig sa isang gabi lang. Isipin mo kung gaano kabago at kahanga-hanga ng unang beses na gumana ito. Nawalan ka ng apoy. Nilalamig na ang mga daliri mo at parang manipis na ang pag-asa. Tapos bigla, may usok na umaakyat mula sa buo-buong tuyong damo. At sa maingat na hininga, may apoy na biglang sumiklab kung saan dati wala. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, hindi na umaasa ang tao sa kidlat o bulkan ng kalikasan. Kaya na nilang gumawa ng apoy kahit kailan nila gusto. Hindi lang ito basta-basta, pagliligtas. Ito ang kontrol. Sa pagkakaroon ng mga kasangkapang pang-apoy sa kamay, nagbago ng tuluyan ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Hindi na sila mga pasibong nilalang na naghihintay lang ng pagkakataon. Nakuha na nila ang isa sa mga pinakalikas na puwersa ng kalikasan. Ang tiwalang ibinibigay nito sa kanila ay hindi matatawaran. Sa gitna ng malupit na taglamig, kaya nilang maghagis ng alimpuyo gamit ang bato, at sa ilang saglit, may init, liwanag, at kaligtasan na sila. Ang ebidensya ng mga pag-unlad na ito ay makikita sa mga lugar sa Europa, Africa, at Asya. Mga nasunog na pugon sa Kesum Cave sa ang Israel na nagsimula mga 800,000 taon na ang nakalipas ay nagpapakita ng regular na paggamit ng apoy na may maayos na pagkakaayos ng mga abo. Sa France, sa mga lugar tulad ng Sanosul, nakakita ang mga arkeologo ng mga nasunog na bato na nagpapahiwatig ng sinadyang paggawa ng apoy, hindi lang simpleng aksidenteng pagkasunog. At sa nagyeyelong bahagi ng Europa noong panahon ng yelo, kung saan napakalamig at malupit ang taglamig, ang apoy ang naging sandata na nagbigay daan para makalaganap ang mga tao sa mas mahihirap na kapaligiran. Kung wala ito, halos imposible para sa kanila na maglakbay papunta sa mas malamig na mga rehiyon. Sa tulong nito, kaya nilang mag-adapt, umunlad, at pumasok sa mga lugar na halos walang ibang hayop ang nangahas pumunta. Ang apoy ay hindi lang para mabuhay. Ito ay paraan ng paglawak, parang pasaporte papunta sa nagyeyelong dako ng mundo. Pero kahit may ganitong bagong kakayahan, ang paggawa ng apoy ay hindi basta-basta lang, isa itong ritual, kailangan ng kaalaman. Aling kahoy ang pinakamadaling masunog?
Anong bato ang pinakamatingkad magbigay ng sparks? Anong damo ang madaling pag-apoyan? Yung mga impormasyong ito ay natutunan, naaalala at itinuturo. May ilang antropologo na naniniwala na ang paggawa ng apoy ay pinalilibutan pa ng seremonya. Siyempre, kapag may isa sa grupo na marunong gumawa ng apoy, hindi lang siya basta manggagawa. Para siyang salamangkero, isang taong kayang kunin ang init mula sa mga patay na bagay. Malaki ang tingin nila sa kanya. Baka tinitingnan pa siya ng may respeto o kahit takot na parang mahiwaga. Sa isang mundong walang agham, parang salamangka talaga ang makita ang mga kislap na lumilipad mula sa bato o usok na umaakyat mula sa paikot-ikot na mga patpat. At sa pinakamadilim na taglamig, siguro ito ang pinakakakatuwang mahika sa lahat. Hindi masukat ang kahalagahan ng hakbang na ito. Sa kakayahang gumawa ng apoy, hindi lang basta nakaliligtas ang mga tao. Nagsisimula na silang mag-imbento, kaya nilang magtayo ng kampo sa nagyayelong lugar, lutuin ang pagkain ng tuloy-tuloy, patuyuin ang basa na balat para gawing damit, patigasin ang mga kahoy na sibat gamit ang apoy, at takutin ang mga maninila kung kailan nila gusto. Mas tumagal at naging mas ligtas ang mga gabi, puno ng init at usapan. Ang sobrang lamig ng taglamig, na dati kalaban na pwedeng pumatay ng buong grupo, naging kaya ng harapin at parang naaasahan pa nga. Nagbigay ang apoy ng higit pa sa init sa mga tao. Binigyan sila ng panahon. Panahon para magpahinga, panahon para mangarap, panahon para magkwento ng mga istoryang balang araw ay magiging alamat at kasaysayan. At habang nagtatambakan sila sa mga kuweba, pinapanood ang mga apoy na sumasayaw sa mga pader. Unti-unting nabuo ang kanilang pagkatao sa mga kwentong iyon. Sa bawat kisap ng apoy, sa bawat kaluskos, ang apoy ay simbolo ng buhay at inspirasyon. Nang matutunan ng mga tao kung paano gumawa ng apoy, hindi na ito basta para lang makaligtas kundi naging bahagi na ng araw-araw nilang buhay. Sa paligid ng apoy, bumagal ang takbo ng buhay sa paraang hindi pa nila nararanasan noon. Ang apoy, ang gabi ay pag-aari ng dilim, ng mga mandaragit, ng katahimikang nababasag lang ng hangin at malalayong iyak. Pero kapag may apoy na nagliliyab, biglang humahaba ang gabi, nababago ang anyo, nagiging makatao. Pwedeng magsama-sama ang mga pamilya kahit matagal nang lumubog ang araw, pinapainit ng mga apoy at pinapaliwanag ng kanilang liwanag. Ang dagdag na oras na ito ay hindi lang para sa ginhawa. Isa itong bagong mundo ng pagkakataon. Sa mga sandaling ito, nahahasik ang mga binhi ng pagkukuwento. Isipin mo ang isang maliit na grupo sa loob ng kuweba. Malamig ang taglamig sa labas. Busog na ang kanilang mga tiyan mula sa inihaw na karne. Ang mga mukha nila ay kumikislap sa liwanag. May nagsimulang magsalita, nagbabahagi ng alaala ng pangangaso, o naglalarawan ng kakaibang mga hugis ng mga bituin sa itaas. Nakikinig ang mga bata, nang nakapikit ang mga mata, ang kanilang mga anino ay tumatalon sa mga pader ng kuweba. Hindi lang init ang naibigay ng apoy sa sangkatauhan, kundi pati na rin isang entablado, isang spotlight para sa mga unang kwentong naikwento. Madalas sabihin ng mga arkeologo at antropologo na ang apoy ang naging sentro sa pag-usbong ng kultura ng tao. Naging puso ito ng kampo, ang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao, nagbabahagi ng pagkain, nagpaplano ng pangangaso at nagpapasa ng kwento. Tungkol sa kaalaman, hindi tulad ng ibang hayop, kaya nang pahabain ng mga tao ang kanilang gising na oras, punuin ito ng usapan at pagkatuto. Maaaring ito ang nagpasmabilis sa pag-unlad ng wika mismo. Kasi, kailan pa ba magkakaroon ng pagkakataon na mag-eksperimento sa mga salita, hubugin ang kahulugan, at bumuo ng masalimuot na komunikasyon kung hindi sa mahabang oras sa tabi ng apoy? Malamig ang taglamig, pero sa paligid ng apoy pwedeng tumawa, mag-away, magturo, at kumanta ang mga tao. Hindi lang ito mga paraan para mabuhay. Ito ay mga rebolusyong pangkultura. Ang pugon ay naging unang silid-aralan ng sangkatauhan, unang bulwagan ng konseho, unang teatro nito. At habang pinag-iisa ng apoy ang mga tao, binago rin nito ang kanilang pananaw sa mundo.
Ang kumikislap na apoy ay naglalabas ng mga sumasayaw na anyo sa mga pader ng kuweba. At hindi aksidente na ang ilan sa mga pinakamatandang likhang sining sa kuweba tulad ng mga ukit, pagpipinta at mga marka gamit ang okre ay madalas na natagpuan sa malalalim na bahagi ng kuweba kung saan ang liwanag ng apoy ang nagpapailaw sa bato. Naniniwala ang ilang mga iskolar na ang liwanag ng apoy mismo ang nagbigay inspirasyon sa sining. Kapag tumitig ka sa mga apoy, ang imahinasyon mo ay napapalipad, nakakakita ng iba't ibang anyo at hugis. Mga kwento sa sayaw ng liwanag at anino. Siguro naramdaman din yan ng mga sinaunang tao, kaya ginawang pinta ang mga bisyon nila ng mga bison, mammoth at mga tao. Pwedeng espiritual tong mga imaheng to, praktikal o simpleng bunga ng pagiging malikhain habang mainit ang gabi sa paligid ng apoy. Kahit ano paman ang dahilan, binigyan tayo ng apoy ng bagong paraan para tingnan ang buhay. Hindi lang para mabuhay, kundi para magkaroon ng kahulugan. Pero hindi lang komunidad at sining ang nilikha ng apoy. Nilikha rin nito ang ritual. Kapag ang isang bagay ay ganito kahalaga, malakas na parang apoy, hindi lang basta ginagamit ng mga tao, nirespeto pa nila ito. Sa iba't ibang kultura, ang apoy ay naging sagrado. Madaling isipin na kahit noong sinaunang panahon, bago pa magkaroon ng formal na relihiyon, ang apoy ay napapalibutan ng hiwaga at paggalang. Siguro may mga ritual para sindihan ang unang apoy tuwing taglamig. Siguro may mga piling tao lang sa grupo ang pinapayagang alagaan ang apoy, pinili dahil sa kanilang galing o katayuan. Baka may mga awit na inaawit o tahimik na dasal na binibitiwan habang pinapaloob ang mga spark mula sa bato, umaasang mananatili ang apoy. Huliin mo, kahit ngayon, nananatili pa rin ang mga ritual ng apoy sa mga tradisyon sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa mga bonfire hanggang sa mga seremonya ng kandila, lahat ay nakaugat sa sinaunang paghanga na iyon. Sa sobrang lamig ng mga sinaunang panahon, kung kailan ang apoy ang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang paggalang ay hindi lang natural. Hindi ito maiiwasan. Binago rin ng apoy ang relasyon ng mga tao sa mapanganib na mundo sa labas. Ang mga mandaragit na dati ay nagpapaligid sa mga kampo, mga leon, lobo at mga kuweba na hyena. Ngayon ay iniiwasan na ang bilog ng apoy. Ito ay isang malalim na bagay. Pagbabago sa pag-iisip. Sa unang pagkakataon, hindi palaging tao ang hinahabol. Pwede na silang umupo sa loob ng kanilang yungib, mainit at busog, habang ang mga hayop ng gabi ay lumalayo. Yung pakiramdam ng kaligtasan siguro ang nagpalakas ng loob ng tao. Hindi naman ito ganap, syempre. Marami pa ring panganib. Pero sapat na ito para magbago ang takbo ng mga bagay. Ang apoy ang nagbigay tapang sa tao para mag-explore, matulog ng mahimbing at mangarap ng malaki. At sa mga pangarap na iyon, lumitaw ang mga bagong ideya, bagong gamit, bagong estratehiya, bagong paraan ng pamumuhay. Sa ganitong paraan, ang apoy ay hindi lang basta nagpapainit ng katawan, pinainit din nito ang imahinasyon. Kaya kapag tiningnan natin ang mga unang tao na nakabuo ng apoy para makaligtas sa napakalamig na taglamig, makikita natin na higit pa yon sa simpleng kwento ng pagrub ng mga kahoy. Ang apoy ay naging makina ng pagsasama-sama, pugon ng kultura at ilaw ng espiritualidad. Ginawa nitong mas mainit at mas masaya ang mga mahabang gabi na dati ay malamig at malupit. Ito ang nagbigay liwanag sa mga unang entablado ng kwento ng tao, mga unang silid-aralan ng pinag-isang kaalaman, mga unang templo ng paghanga at paggalang, at marahil ang pinakamahalaga, binigyan nito ang mga tao ng isang bagay na wala sa iba. Ibang nilalang ang meron. Kakayahang gawing hindi gaanong nakakatakot ang dilim, makagawa ng maliit na pulo ng kaligtasan sa gitna ng malawak at mapanganib na gabi. Malamig pa rin ang mga taglamig, umuungal pa rin ang hangin, pero sa paligid ng apoy, natuklasan ng sangkatauhan,
hindi lang ang paraan para mabuhay, kundi pati na rin ang sarili nito. Habang tumatagal ang panahon, nakasama ng tao ang apoy, hindi lang nila napabago ang gabi nila, kundi pati ang kanilang mga katawan. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanilang pagkain. Bago pa man ang apoy, hilaw lang ang pagkain na pwede. Kailangan ng oras para nguyain ang karne dahil matigas ito. Mabalahibo. Ang mga ugat ay hibla at mahirap durugin, at ang ilang halaman ay halos hindi nakakain kung hindi niluluto. Pero nung may apoy, nagbago lahat. Lumambot ang laman, natunaw ang utak ng buto, at ang mga ugat ay naluto hanggang maging malambot at masustansya. Hindi lang ito tungkol sa lasa. Maging totoo tayo, mas masarap siguro ang inihaw na mammoth kaysa hilaw na mammoth. Ito ay tungkol sa survival, sa mas mataas na antas. Pinadali ng pagluluto ang pagkuha ng calories, ibig sabihin, mas maraming enerhiya nang hindi gaanong pinaghihirapan. Sa sobrang lamig ng taglamig, kung kailan mahalaga ang bawat calorie, malaking tulong ito. Nagbigay ito ng malaking advantage sa mga tao. Mas naging malakas ang mga mangangaso, mas mabilis makabawi sa pagod, at mas malusog ang mga anak. Sa madaling salita, hindi lang basta nakatulong ang apoy para mabuhay ang tao. Pinasigla pa nga nito ang kanilang pag-unlad. Ang kahanga-hanga pa dito, ang laki ng epekto nito sa mismong katawan ng tao. Sinasabi ng mga siyentipiko na nag-aaral ng ebolusyon na dahil sa pagluluto, unti-unting lumiit ang ating mga panga at ngipin sa loob ng libo-libong henerasyon. Dahil hindi na kailangan ng sobrang lakas sa pagnguya na bago ang hugis ng ating bungo na nagbigay daan para sa isa pang bagay, mas malaking utak. Sa totoo lang, ang cooking hypothesis na inilahad ng anthropologist na si Richard Wrangham ay nagsasabing ang palagiang paggamit ng apoy at nilutong pagkain ay maaaring isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang talino ng tao. Isipin mo yan sandali. Yung sindi ng apoy sa isang yunggib noong taglamig ay posibleng nagbigay sa atin ng enerhiya para mag-isip, mangarap, at mag-solve ng problema. Kung walang apoy, baka hindi tayo naging species na kaya gumawa ng sining, magkaroon ng wika, o kahit makipag-usap ng ganito, ikaw at ako. Ngayon, pero ang benepisyo ng pagluluto ay lampas pa sa nutrisyon. Pinapatay ng apoy ang mga parasito at bakterya sa pagkain, kaya bumababa ang panganib ng pagkakasakit. Sa isang mundong walang medikal na pangangalaga, kasing halaga ng pag-iwas sa mga mandaragit ang pag-iwas sa sakit. Ang mga nasunog na buto sa mga lugar tulad ng Zhoukoudan malapit sa Beijing, na tinatayang mga 700,000 taon na ang tanda, ay nagpapakita na ang mga unang tao ay hindi lang nagluluto, kundi sinadya nilang gamitin ang apoy para maghanda ng pagkain. Ito ang tunay na paraan ng pag-survive. Sa sobrang lamig ng mga taglamig noong Ice Age, kung kailan kakaunti ang sariwang pagkain at madaling masira, ang apoy ang naging tagapagligtas. Ibig sabihin, kaya nang kumain ng tao ng karne nang ligtas na dati ay magpapasakit sa kanila. Kaya rin nilang painitin ang tubig para inumin, palambutin ang nagyeyelong ugat, at kahit mapreserba ang ilang pagkain sa pamamagitan ng pagpapatuyo malapit sa apoy. Ginawa ng apoy ang pag-survive na hindi na sugal kundi isang diskarte. At huwag din nating kalimutan ang ginhawang dulot ng mainit na pagkain sa lamig. Yung kahit sino na nakaupo habang may kasamang mainit na sabaw sa malamig na gabi, alam na ang init ay pumapasok hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa puso. Para sa ang mga sinaunang tao na hinarap ang walang tigil na ungol ng malamig na hangin at gutom sa mga bihirang taglamig, ang lutong pagkain ay tiyak na isang bihirang anyo ng ginhawa, isang paalala na ang buhay ay maaaring higit pa sa pagtitiis. Sa paligid ng apoy, napuno ang mga tiyan ng mainit na pagkain. Hindi lang basta nakaliligtas ang mga tao, nag-e-enjoy din sila sa buhay kahit sandali lang. Yung pakiramdam ng kasiyahan, ng ginhawa,
maaaring kasing halaga ng mga kalorya para sa tibay ng isip. Pinapakain ng apoy ang katawan, oo, pero pinapakain din nito ang pag-asa. Apoy, ang epekto ng apoy sa ebolusyon ng tao ay hindi lang sa pagkain. Naapektuhan din nito ang mga kagamitan at teknolohiya. Ang mga kahoy na sibat na pinatigas sa apoy ay naging mas matalim at matibay, swak para manghuli ng malalaking hayop sa panahon ng yelo. Ang mga bato na pinainit bago hampasin ay mas predictable na nababasag, kaya nakagawa ng mas matalim at epektibong mga talim. Pati ang mga balat na ginagamit sa damit ay pinalambot at pinroseso gamit ang init, kaya mas komportable isuot kahit sobrang lamig. Ang simpleng kontrol sa apoy ang nagbukas ng pinto para sa sunod-sunod na mga bagong imbensyon. Siya ang naging simula, orihinal na multitool na nagpapalakas ng talino ng tao sa lahat ng direksyon. Bawat bagong gamit ng apoy, ginawang hindi na gaanong panganib ang taglamig, kundi isang hamon na kayang harapin gamit ang kasanayan. Kaya kapag iniisip natin ang mga unang tao na nakaimbento ng apoy para mabuhay sa sobrang lamig na taglamig, madali lang isipin na apoy lang ang sumilaw sa dilim. Pero ang totoo, binago ng apoy ang lahat. Ang kanilang pagkain, kalusugan, mga gamit, pati na ang kanilang katawan at utak. Hindi lang ito tungkol sa pag-survive. Ito ay pagbabago. Bawat inihaw na ugat, bawat matigas na sibat, bawat mahabang gabing taglamig na ginugol sa pagkain ng nilutong karne sa liwanag ng apoy, unti-unting inilapit ang sangkatauhan sa magiging anyo nito balang araw. Kung wala ang apoy, baka nanatili lang tayong nanginginig na primate na nagkukumpol sa dilim. Pero dahil sa apoy, naging iba tayo. Mga imbentor, mga tagapagsalaysay, mga nangangarap. Nandoon pa rin ang lamig, matalim, at walang awa. Pero sa liwanag ng apoy, natuklasan ng tao kung paano hindi lang makaraos, kundi umunlad. Hindi lang basta binago ng apoy kung paano tayo naninirahan sila. Nagbago ang lugar kung saan sila pwedeng manirahan. Bago nila makontrol ang apoy, limitado lang ang kanilang survival sa mga temperate na lugar. Yung mga lugar na hindi masyadong malupit ang taglamig at hindi natatabunan ng yelo at niebe ang mga pagkain. Pero nang dalhin nila ang apoy, inalagaan ito at natutunang gumawa nito kahit kailan nila gusto. Lumawak ng husto ang mga lugar na pwedeng tirhan ng tao. Bigla na lang, yung mga kuweba na dati ay patayan, tuwing taglamig ay naging mga kanlungan na puno ng init. Yung mga lambak na natatabunan ng niyebe ay naging lugar ng pangangaso at ang malaking paglipat ng mga tao. Ang paglabas ng sangkatauhan mula sa Afrika at paglipat sa iba't ibang kontinente ay naging posible dahil malaking bahagi nito ay ang apoy na nagbigay ng lakas ng loob at paraan para harapin ang lamig. Kung wala ito, ang matitinding taglamig sa Europe at Asia ay magiging hadlang na hindi malalampasan. Dahil dito, nakasunod ang mga tao sa mga kawan ng hayop, nakapagsiyasat ng mga bagong lugar, at nakahanap ng paraan para mabuhay sa mga lugar na dati ay akala nilang hindi pwedeng tirahan. Pinapatunayan ito ng mga ebidensyang arkeolohikal. Sa mga lugar tulad ng Hilagang Europe, ang mga site gaya ng Schaingen sa Germany ay nagpapakita na namuhay at umunlad ang mga tao sa mga kapaligirang may matitinding taglamig. Sobrang tindi, natuklasan doon yung mga sibat na higit 300,000 taon na ang tanda, na nagpapakita ng organisadong panghuhuli at may mga bakas ng apoy na nagpapahiwatig kung paano nabubuhay ang mga tao sa lamig. Isipin mong nakatayo ka sa isang malawak na kapatagan na binabayo ng hangin. Ang nagyayelong simoy ay kumakagat sa mukha mo, habang ang mga mammoth at kabayo ay nagpapastol sa malayo. Kung walang apoy, kahit anong balat ng hayop ang gamitin mo, hindi magiging komportable yung lugar na yon. Pero kapag may apoy na naglalagablab sa loob ng pansamantalang kubo, ang mga apoy ay dumadampi sa mga nakasalansang bato para mag-reflect ng init.
Kaya kahit ganoon kalamig, kaya ng mga tao na mabuhay. Ang mga nagyeyelong tanawing ito ay naging mga tahanan. Isang malaking pagbabago ito. Ang apoy ang naging tiket ng sangkatauhan para matapang na pumasok sa mga klima na kung wala ito, siguradong sisirain sila. Hindi lang ito tungkol sa init. Dahil sa apoy, nagkaroon ng mga bagong paraan sa paggawa ng tirahan. Pwedeng painitin mula sa loob ang mga yungib sa niyebe at mga toldang gawa sa balat, kaya naging komportableng mga santuwaryo ang mga ito. Ang mga bato na inilagay sa paligid ng apoy ay sumisipsip ng init sa araw at dahan-dahang pinapalabas ito sa gabi, kaya tumatagal ang ginhawa sa mahabang oras ng dilim. Pwedeng gamitin ang abo bilang insulation, tinutupi sa mga naglalagablab na uling para manatili itong nag-aapoy hanggang umaga. Bawat matalinong paraan ay nagmula sa pagsubok sa apoy, sa pag-obserba kung paano ito kumikilos at paghahanap ng paraan para mapakinabangan ito ayon sa pangangailangan ng tao. Sa ganitong paraan, hindi lang pinoprotektahan ng apoy ang mga tao mula sa lamig. Pinapalakas nito ang kanilang pag-iisip ng malikhain na magdisenyo ng kanilang paligid imbes na tiisin lang ito. Ang napakalamig na taglamig ay hindi na naging sentensya ng kamatayan, kundi naging isang palaisipan na pwedeng lutasin basta may sapat na talino. Siyempre, hindi lahat. Madali lang ang paglipat, pero hindi lahat ng taglamig ay kayang lampasan. Matindi ang panahon ng yelo at apoy lang ang isa sa mga paraan para makaligtas. Malaki pa rin ang problema sa kakulangan ng pagkain. Nandyan pa rin ang mga mandaragit at pwedeng patayin ng bagyo ang mga apoy na maingat na inaalagaan sa isang iglap. Pero kahit na ganun, binigyan ng apoy ang mga tao ng tsansa na makipaglaban. Ibig sabihin, kaya nilang usukan ang karne para mapreserba ito, kaya mas madali ang paglalakbay sa nagyeyelong lugar. Ibig sabihin, kaya nilang tunawin ang yelo para gawing tubig imbes na maghanap pa. Sobrang kailangan nila ng likidong pinagkukunan. Ibig sabihin, kaya nilang buhayin ang mga bata sa mga gabing sobrang lamig na halos magyelo ang bawat hininga. Sa lahat ng paraan, ang apoy ang nagiging kaibahan sa pagbawi o pagtagumpay, sa pagkamatay o sa pag-abante. At habang gumagalaw ang mga tao, gumagalaw din ang apoy kasama nila. Ang pagkalat ng apoy sa mga kontinente ay parang pagkalat ng sangkatauhan mismo. Kahit saan makita ang mga sinaunang yapak mula Africa hanggang Middle East, mula Europe hanggang Asia, laging may bakas ng apoy malapit doon. Ito ang palaging kasama sa paglipat-lipat. Ang tibok ng puso ng bawat bagong kampo. Madalas sabihin ng mga antropologo na ang tao ay isang species na umaasa sa apoy. At wala nang mas halata pa nito kaysa sa mga mahahabang paglalakbay na ito. Hindi lang basta naglakad ang ating mga ninuno papasok sa mga hindi kilalang lugar. Dinala nila ang apoy kasama nila, literal man o simboliko. Ang apoy ay alaala, tradisyon, at pag-asa, lahat nakapaloob sa isang nagliliyab na uling. Parang bawat paglipat nila ay hindi lang basta hakbang sa isang lupa, kundi isang hakbang sa mas malawak na kwento ng tao na isinulat gamit ang usok at apoy. Kaya, kapag tinitingnan natin sa mga nagyeyelong taglamig noong sinaunang panahon, hindi natin dapat tingnan ito bilang hadlang lang. Dapat natin itong makita bilang mga hamon na humubog sa diwa ng tao. Ang apoy ang nagbigay tapang sa mga tao para tawirin ang mga bundok, ilog at nagyeyelong kapatagan. Pinayagan sila nitong mangarap ng mga lugar sa kabila ng abot tanaw, sundan ang mga grupo ng hayop sa mas malamig at mas mahirap na mga lugar at bumuo ng buhay kahit sa mga lugar na parang imposibleng tirhan. Kung wala ang apoy, baka nanatili lang tayo na nakapikit sa maliit na mga sulok, limitado ng klima. Pero dahil sa apoy, naging mga manlalakbay at mga tagumpay tayo. Dahil sa lamig, hindi lang gutom at curiosity ang nagtulak sa bawat paglipat, kundi pati yung tahimik na pag-apoy ng apoy
na nangangakong magbibigay buhay sa kabilang dako. Ang kapangyarihan ng apoy ay hindi lang para makaligtas sa lamig. Nagsimula rin itong baguhin ang lipunan ng tao mismo. Isipin mo, yung sino mang marunong gumawa ng apoy, yung kayang alagaan at panatilihing buhay ang apoy, hawak nila ang isang bagay na halos kapangyarihan na. Sa matitinding taglamig, ang init hindi lang ginhawa. Ito ay kontrol sa buhay at kamatayan. Madaling isipin na sa loob ng maliliit na grupo, may ilang tao na nakuha ang respeto dahil sa galing nila sa apoy. Yung taong marunong gumawa ng apoy, yung kayang maghagis ng spark mula sa bato o magpainit ng mga uling na may usok, hindi lang basta miyembro ng grupo. Sila yung mga taong pinagkakatiwalaan ng iba, yung may alam na may bigat. Sa ganitong paraan, ang apoy ang naging simula ng unang uri ng pamumuno at pagkakaayos ng grupo. Bago pa man magkaroon ng mga hari at datu, maaaring may mga tagapag-alaga ng apoy, mga bantay ng apoy na nirerespeto, baka pati kinatatakutan ng buong grupo. Ang paggalang siguro ang nag-anyo sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa kaalaman mismo. Kailangan ng teknik para mag-apoy. Hindi mo pwedeng basta-basta lang mapasiklab ito, lalo na paglampas ka na sa mga natural na wildfire. Kailangan mong alam ang tamang kahoy, tamang bato at tamang ritmo ng pag-robe o pagtapik. Hindi ito mga halatang kasanayan, kaya kailangang ituro, tandaan at ipasa sa iba. Ang kaalamang yan ay naging parang kayamanang pangkultura. Ang mga pamilya at angkan na bihasa sa paggawa ng apoy ay malamang mas mataas ang tsansa nilang mabuhay. Nanatili ang ilang tradisyon habang ang iba naman ay unti-unting nawawala. Sa paglipas ng panahon, ang pagpapalitan ng kaalaman na ito ang naging pundasyon ng pagtuturo at pagkatuto bilang isang sosyal na gawain. Sa paligid ng apoy, nagtuturo ang mga magulang sa mga anak. Tinuruan ng mga nakatatanda ang mga kabataan at pinapino ang mga pamamaraan mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang apoy mismo ang naging guro. At ang taong nakakapagkontrol nito ang naging tagapayo at leader. Pero ang pamumuno sa paligid ng apoy ay hindi lang praktikal. May simbolismo ito. Ang pugon ang sentro ng kampo, ang nagliliwanag na puso na pinagtitipunan ng mga tao. Sinuman ang nakaupo pinakamalapit dito ay maaaring sila ang nanguna sa usapan, nagdesisyon tungkol sa panghuhuli o naggabay sa mga ritual. Ang apoy ang nagbigay ng ayos sa buhay sosyal. Nilikha nito ang isang natural na bilog kung saan lahat ay magkikita, kung saan pwede magsalaysay ng mga kwento, at kung saan pwedeng magplano para sa grupo. Sa ganitong paraan, ang apoy ay hindi lang teknolohiya para mabuhay. Isa rin itong teknolohiyang panlipunan. Pinagsama-sama nito ang mga tao sa isang hugis, isang ayos na naghihikayat ng pagtutulungan at komunikasyon. Binigyan nito ang mga tao ng isang sentrong pagtitipunan, isang bagay na pinagdarausan ng sama-samang pagtitipon, isang bagay na nagpapalakas sa kanila bilang grupo. Higit pa sa mga nagkakahiwalay na tao. Halos makita mo na sa isip mo. Kumukutitap na apoy, mga aninong sumasayaw sa mga dingding ng kuweba, mga tinig na umaakyat at bumababa habang lumilitaw ang mga pinuno sa liwanag ng apoy. Siyempre, ang kapangyarihan sa apoy ay maaaring nagdulot din ng alitan. Kung ang apoy ay buhay, ang pagkawala nito ay pwedeng maging sakuna. Maaaring nagkaroon ng mga pagtatalo kung sino ang may kontrol sa pugon, sino ang nag-aalaga ng apoy, at sino ang nagdedesisyon kung kailan at saan ililipat ang mga brasas. Ang apoy ay pwedeng magbuklod ng grupo, pero pwede rin itong maghiwalay kung mawawala ang tiwala. Ang tensyon sa pagitan ng apoy bilang nagbubuklod at apoy bilang pinagmumula ng kapangyarihan ay maaaring isa sa mga unang malalaking hamon na hinarap ng sangkatauhan. Madaling isipin ang mga unang pagtatalo, mga boses na nagngangalit habang ang usok ay unti-unting umaakyat.
mga kamay na nagbabantang kumikilos sa liwanag ng apoy. Ang apoy ay parehong marupok at makapangyarihan at kasabay nito ang maselang balanse ng tiwala, responsibilidad at autoridad. Sa maraming paraan, ito ang unang pagsubok ng pamumuno bago pa man naimbento ang mga kasangkapang tulad ng batas o mga nakasulat na patakaran. Nakakatuwang isipin na makikita pa rin ang mga bakas nito sa mga kultura ng tao sa iba't ibang parte ng mundo. Madalas nananatiling sentro ng pamumuno at ritual ang apoy. Mga banal na apoy at templo, apoy sa apoyan ng bahay, mga sulo na bitbit sa mga seremonya, lahat yan ay nagmula sa malalim na koneksyon ng apoy at kapangyarihan. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin ang mga kasabihang tulad ng ipasa ang sulo bilang simbolo ng pamumuno o panatilihing buhay ang apoy para ilarawan ang pagpapatuloy at responsibilidad. Ang mga pahayag na ito ay parang mga bakas sa wika, maliliit na paalala ng panahon iyon kung kailan ang apoy ang sentro ng buhay. At nagsimula lahat sa mga sinaunang taglamig na kailangan ang init pati na rin ang pagtutulungan, tiwala at respeto sa mga makakatulong dito. Kaya sa kwento ng apoy, hindi lang ito tungkol sa mga apoy at siga. Ito ay tungkol sa pagsilang ng kapangyarihan ng tao, kung paano ang pangangailangan ay naging autoridad, at kung paano ang mga kasanayan sa pag-survive ay naging impluensya sa lipunan. Hindi madali ang mga malamig na gabi noong unang panahon. Hindi lang nila hinuhubog ang katawan at pagkain ng tao, hinuhubog din nila ang mga lipunan ng tao. Ang apoy ay higit pa sa init. Isa itong simbolo ng tiwala, ng kaalaman, ng pamumuno. Sa paligid ng liwanag nito, nagsimulang makita ng mga tao ang kanilang sarili, hindi lang bilang mga individual, kundi bilang mga komunidad na pinag-uugnay ng responsibilidad at hierarkiya. Pwedeng magpuyos ang nagyayelong taglamig sa labas kung gaano man ito kalupit. Pero sa loob ng bilog ng liwanag ng apoy, natututo ang sangkatauhan hindi lang kung paano mabuhay, kundi kung paano mag-organisa, paano mamuno, at paano maging mas dakila ng magkakasama. Kahit na praktikal ang apoy, mabilis itong naging isang bagay na mas misteryoso sa isipan ng mga unang tao. Isipin mo na lang na nakatitig sa apoy sa unang pagkakataon, pinapanood itong kumilos at kumislap. Nilulon ang kahoy, pero hindi kailanman naging solid. Isang anyo na buhay, pero hindi mahawakan. Para sa mga sinaunang tao, ang apoy ay parang isang nilalang na buhay, baka pati na rin isang espiritu. Humihinga ito, sumasayaw, kumakain, at maaaring mamatay kapag pinabayaan. Dahil sa kakaibang katangiang ito, ang apoy ay nagkaroon ng espiritual na bigat na kakaiba sa anumang puwersa na kanilang naranasan. Tubig. Dumadaloy ang tubig, umuugong ang hangin, nanahimik ang lupa, pero buhay ang apoy. At sa mahahabang taglamig, kung kailan nakadepende ang buhay sa mga marupok na apoy na iyon, hindi mahirap maintindihan kung bakit sinimulang ituring ng mga tao ang apoy bilang sagrado. Hindi lang ito basta init. Isa itong kasama, tagapagtanggol, isang presensya na ginawang matiis ang nakamamatay na lamig. Sa paglipas ng panahon, ang paggalang na ito ay naging ritual. Maaring hindi natin malalaman ang eksaktong mga seremonya ng mga sinaunang tao, pero may bakas pa rin sa mga simbolikong paraan ng pagtrato sa apoy. Ang mga pugon ay hindi basta-basta lamang, kalat-kalat lang. Madalas silang inilalagay sa gitna ng kampo o kuweba. Maingat na inaalagaan ang abo nila at minsan tinatabunan pa sa mga patong-patong na lupa na natutuklasan ng mga arkeologo libu-libong taon pagkatapos. Ang pag-aalaga na ito ay nagpapahiwatig ng higit pa sa pagiging praktikal. Ipinapakita nito ang respeto, baka pati pagsamba pa. Sa mga alamat mula sa iba't ibang parte ng mundo, naririnig din ang ganitong paggalang. Sinasabi ng mga sinaunang Griego ang kwento ni Prometheus na nagnakaw ng apoy
mula sa mga Diyos para ibigay sa tao. Ang mga katutubo sa Hilagang Amerika naman ay may kwento ng mga hayop na nangahas iligtas ang apoy para sa tao. Mga tao. Sa tradisyong Hindu, pinananatiling naglalagablab ang mga apoy sa mga templo. Kahit na ang mga kwentong ito ay lumitaw ng mas huli, maaaring nagmula ito sa mga pinakamaagang karanasan noong taglamig kung kailan ang apoy ang tanging himala na naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Ang koneksyon ng apoy at kabilang buhay ay maaaring sumibol din sa mga nagyayelong panahong ito. May mga lugar ng libingan na nagpapakita ng bakas ng apoy malapit sa mga labi, na nagpapahiwatig na bahagi ng ritual na pamamaalam ang mga apoy. Baka ang apoy ang gumabay sa mga yumao patungo sa ibang mundo. Baka rin ito ang nagprotekta sa mga buhay pa mula sa mga naglalakihang espiritu ng mga yumao. Anuman ang paniniwala, ang presensya ng apoy sa mga ganitong konteksto ay nagpapakita kung gaano ito kalalim na nakabaon sa imahinasyon ng tao. Ang mga apoy ay hindi lang tungkol sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa mga nangyari bago ipanganak at mga mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Sa tahimik na taglamig, habang ang nagbabagang apoy ay nagpapakita ng kakaibang mga anino sa mga pader ng kuweba, maaaring nagtatanong ang mga tao ng mga tanong na mas malaki pa kaysa sa simpleng pag-survive. At madalas, ang mga sagot sa mga tanong na iyon ay natagpuan sa liwanag ng apoy. Madaling maisip kung paano umusbong ang mga mito sa ganitong paraan. Nasa paligid, mga bata nakatitig na parang hinahabol ang mga salita. Mga matatanda nagtuturo sa apoy habang nagsasalita tungkol sa mga espiritu, Diyos o mga hayop na tuso na nagdala ng apoy mula sa langit. Bawat kisap ng apoy na umaakyat sa gabi, pwedeng maging kaluluwa, bituin o mensahe mula sa Diyos. Bawat pumutok ng apoy, pwedeng maging tinig. Bawat usok na pumapailan lang, senyales. Ang apoy ay parang screen kung saan ang imahinasyon ay naglalagay ng kahulugan at ang mga kahulugang iyon ay nanatili, ipinamamana mula henerasyon sa henerasyon hanggang ang apoy ay hindi lang teknolohiya para mabuhay kundi puso ng espiritualidad. Ang paggamit ng gamit at mito ang isa siguro sa pinakaunang malaking likha ng sangkatauhan. Kinuha ang isang totoong bagay na praktikal tapos ginawa itong kwento, simbolo at paniniwala. Ang nakakatuwa pa dito, madalas umaayon ang mga ritual ng apoy sa takbo ng mga panahon. Sa malamig na buwan, ang apoy ay simbolo ng pag-survive, pero sa mainit na buwan, pwede itong tanda ng pagkamayabong, kasaganaan o panibagong simula. Hanggang ngayon, may mga pista ng ilaw at apoy na konektado pa rin sa pag-ikot ng mga panahon, tulad ng mga bonfire sa kalagitnaan ng tag-init at winter solstice. Mga kandila, mga hanay ng ilaw tuwing Diwali. Ang mga makabagong tradisyong ito ay sumasalamin sa sinaunang realidad noong nagyayelong mga taglamig sa prehistorya. Ang apoy ang naging sentro kung saan sinusukat ng mga tao ang oras, tinatandaan ang mga pagbabago, at binibigyan ng kahulugan ang siklo ng buhay. Hindi labis ang pagtawag dito bilang banal. Ito ay pagkilala sa dobleng papel ng apoy bilang pang-araw-araw na gamit at bilang walang hanggang misteryo. Kaya habang nagtitipon-tipon ang mga tao sa paligid ng mga apoy sa mga malamig na gabi ng Ice Age, hindi lang nila pinapainit ang kanilang katawan, pinapainit din nila ang kanilang puso. Mga espiritu rin. Naging tulay ang apoy sa pagitan ng kilala at di kilala, sa pagitan ng matinding realidad ng pag-survive at ng pangarap ng mas higit pa. Sa mga anino at mga siga nito, nasilayan ng sangkatauhan ang mga Diyos, mga ninuno, at mga kwentong nagpapaliwanag sa mundo. Hindi na lang apoy ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Naging tulay din ito sa pagitan ng tao at ng banal. At ang paggalang na iyon na isinilang sa pinakamalamig na gabi ng sinaunang panahon ay patuloy na naglalagablab
sa ating mga alamat, ritual, at mga simbolo hanggang ngayon. Habang lumalim ang ugnayan ng tao sa apoy, hindi na lang ito basta bagay na pinananatili o sinasamba nila. Nagsimula itong magdulot ng mga bagong teknolohiya na nagtulak sa kanila na lumayo sa mundo ng mga hayop at papalapit sa tinatawag nating sibilisasyon. Isa sa mga pinakauna at pinakasimpleng gamit nito ay sa paggawa ng mga kagamitan. Pwedeng patigasin ng apoy ang mga kahoy na sibat para mas matibay at matagal gamitin sa pangangaso. Sa sobrang lamig ng taglamig, kung kailan mahalaga ang bawat matagumpay na panghuli, malaking tulong ito. Mas epektibong nakakasugat ang matigas na sibat sa makakapal na balat, kaya may advantage ang mga mangingisda. Laban sa mga mammoth, bison, at iba pang malalaking hayop noong yelo panahon. Ang mga nahukay na gamit, tulad ng mga kahoy na sibat sa siaingin sa Germany, ay malinaw na nagpapakita ng teknik na ito. Hindi basta-basta lang ito mga sanga na kinuha sa gubat. Ito ay mga maingat na ginawang sandata at malaking bahagi ang apoy sa kanilang paggawa. Sa bawat pagkakataong pinatigas ang sibat sa apoy, tumataas ang tsansa ng kaligtasan. Pero mas malayo pa ang naidulot ng apoy sa teknolohiya. Binago rin nito ang bato. Natuklasan ng mga sinaunang tao na kapag pinainit ang ilang klase ng bato, bago pa man nila hampasin, mas matalim at malinis ang mga piraso ng bato na nalilikha. Ang prosesong ito na tinatawag na heat treatment ay nagresulta sa mas epektibong mga gamit pangputol na kayang magpatay ng hayop ng mas mabilis, maglinis ng balat ng mas maayos, at mag-ukit ng kahoy ng mas mahusay. May mga lugar sa Afrika na nagpapakita ng ebidensya ng mga gamit na ininitan ng apoy ng mga 160,000 taon na ang nakalilipas na nagpapatunay na sinasadya talagang pinag-e-eksperimento ng mga tao noon ang apoy para baguhin ang katangian ng bato. Isipin mo ang laking hakbang na ito. Hindi lang nila ginagamit ang apoy para sa init at pagluluto, kundi pati na rin sa ganitong paraan. Ginagamit na nila ito bilang paraan para pagandahin pa ang ibang mga gamit. Kaya ang apoy ang naging pinakaunang teknolohiya na nagpaangat sa lahat ng iba pa, isang pundasyon para sa mga susunod na imbensyon. Hindi lang sa mga gamit, naapektuhan din ng apoy ang buong paligid. Sa mga malamig na lugar na mahaba ang taglamig, maaaring ginamit ng mga sinaunang tao ang kontroladong pagsunog para linisin ang mga damo, hulihin ang mga hayop gamit ang mga bitag, o pasiglahin ang paglago ng mga halaman pagkatunaw ng niyebe. Tinatawag ito ng mga antropologo na fire stick farming sa mga sumunod na lipunan, pero ang pinagmulan nito ay maaaring umabot pa sa pinakamaagang panahon. Kahit na hindi pa ito ganun kaayos noon sa umpisa, pareho lang ang prinsipyo. Ang apoy hindi lang basta dapat tiisin o pigilan. Pwede rin itong kontrolin. Sa pamamagitan ng sinadyang pagsunog, napapalitan ng tao ang paligid nila para mas madali ang panghuhuli at mas tiyak ang pagkakasurvive. Ito ang unang pakiramdam ng environmental engineering. Bago pa magkaroon ng agrikultura o mga lungsod, natutunan na ng mga tao kung paano baguhin ang kalikasan ayon sa gusto nila, gamit ang apoy. At lalo na tuwing taglamig, yung mga kontroladong apoy na ito. Mahalaga ang gamit ng apoy. Isipin mo ang isang lambak na natatakpan ng niyebe kung saan dumadaan ang mga hayop sa makikipot na daanan. Sa pamamagitan ng pagsunog ng mga damo sa tamang lugar bago magyelo, nagagawa ng mga tao na itulak ang mga kawan ng mas epektibo para mas madali silang hulihin kapag kakaunti ang mga pagkain. O kaya naman, isipin ang pansamantalang kampo na pinaligiran ng mga matitibay na patpat na pinatigas ng apoy. Patuloy pang nanlalagablab ang mga apoy habang naghahanda ang mga mangangaso para sa susunod na araw. Hindi ito mga aksidente. Mga inobasyong nilikha dahil sa pangangailangan. Ang apoy ang nagbigay ng kaibahan sa pagitan ng pagtugis sa kaligtasan at pagpaplano para dito. Ito ang nagbigay
ang kakayahan ng tao na magplano sa hinaharap, hindi lang para sa init ngayong araw, kundi pati na rin para sa hahanap bukas, pagkain sa susunod na linggo, at ang paparating na bagyo sa taglamig. Ang ganitong uri ng pagpaplano na pinalakas ng pagiging maraming gamit ng apoy ay isa sa mga pundasyon ng katalinuhan ng tao. Ang nakakabilib ay kung gaano kabilis lumawak ang papel ng apoy nang makuha ito ng tao. Hindi na ito limitado lang sa pugon. Umabot ito sa bawat aspeto ng buhay, pangingisda, paggawa ng gamit, tirahan, ritual, at pati na rin sa lupa. Sa maraming paraan, naging unang gamit na maraming purpose ang apoy. Parang Swiss Army knife ito ng survival na nakaapekto sa lahat ng nahawakan nito. Sa bawat bagong gamit, lalo pang tumibay ang samahan ng tao at apoy, kaya hindi na ito maihiwalay sa pag-unlad ng tao. Yung mga taglamig na dati pwedeng makapatay sa mga grupo ng tao, ngayon kaya na nilang harapin gamit ang kanilang talino. Hindi na basta-basta utang na loob sa kalikasan ang apoy. Naging kasangkapan ito ng imbensyon, isang puwersa na natutunan nilang hindi lang panatilihin, kundi gamitin ng mahusay. Kaya nung sabi natin na ang mga unang tao ay nakatuklas ng apoy para makaligtas sa sobrang lamig ng taglamig. Pero ang tinutukoy natin ay higit pa sa simpleng pagsindi ng apoy. Nakahanap sila ng paraan para tingnan ang apoy, hindi lang bilang init at proteksyon, kundi bilang oportunidad. Ginamit nila ang apoy para patigasin ang mga sibat, patalimin ang mga bato, linisin ang mga daan, at gabayan ang kanilang imahinasyon. Ito ang pinakaunang teknolohiya na nakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay, kaya ang mga tao ay naging mga tagalikha at hindi lang mga nakaliligtas. Sa tindi ng lamig ng taglamig, kung saan lahat ay parang kalaban, naging pinakamalaking kaibigan ang apoy. Isa, na nagbago ng panganib para maging oportunidad at pangangailangan para maging imbensyon. At ang diwa ng imbensyon na iyon na isinilang sa liwanag ng apoy ay aalingaw-ngaw sa bawat panahon ng kasaysayan ng tao. Kung ang apoy ang pinakamalaking kaalyado ng sangkatauhan, ang arkeolohiya naman ang mga bakas na iniwan nito para sundan natin. Ang kwento ng apoy ay hindi lang alamat at imahinasyon. Nakaukit ito sa mga patong ng abo, sinunog na buto, at mga itim na bato na nakalibing sa loob ng daan-daang libong taon. Ang mga natuklasang ito ang ilan sa pinakamakapangyarihang bintana natin. Sulyapan natin ang buhay noong prehistoric, lalo na kung paano nakaliligtas sa sobrang lamig na taglamig. Halimbawa, ang Wonderwork Cave sa South Africa. Sa kailaliman nito, nadiskubre ng mga arkeologo ang mga latak na may abo at mga sunog na buto na halos 1,000,000 taon na ang tanda. Grabe yon. 1,000,000 taon na ang nakalipas, nagtitipon na ang mga tao sa kuweba, alaga ang apoy, at baka nag-iihaw na ng pagkain habang may malalakas na bagyo sa labas. Ipinapakita ng lugar na tuna ang apoy ay hindi lang isang huling imbensyon. Kasama na talaga ito ng mga tao. Agad-agad nilang hinawakan. At sa napakalamig na taglamig noong yelo na panahon, ang pagsasama nila ay hindi lang luho. Ito ay tungkol sa mismong kaligtasan. Isa pang kahangahangang lugar ay ang Geisher Benot Yaakov sa Israel, na tinatayang 780,000 taon na ang tanda. Dito, may mga natagpuang mga kasangkapang gawa sa bato na nasunog pati na rin ang mga tambak ng nasunog na kahoy. Ang nakakatuwa sa tuklas na ito ay ang pattern nito. Hindi basta-basta kalat ang mga nalutong labi na para bang dulot lang ng sunog sa kagubatan. Sila ay pinagtipon-tipon, sadyang inayos, halos maayos na. May tinutukoy itong malalim na bagay. Hindi na basta-basta nakakatuklas ng apoy ang mga tao. Kontrolado na nila ito, ginagamit sa tamang lugar at paraan. Isipin mo yung eksena. Grupo ng tao nagkakatipon sa tabi ng ilog, may apoy sa gitna. Nagsisimulang magyelo sa ibabaw ng tubig habang may inihaw na isda sa apoy. Sa sobrang lamig ng taglamig sa Levant, yung mga apoy na
Yun ang dahilan kung bakit mas matagal silang nakatagal, na kaya ang matinding lamig at nakalipat sa mga lugar na dati ay sobrang hirap tirhan. Nagsisimula ng baguhin ng apoy ang paglipat ng mga tao, pamumuhay, pagtitiis sa napakalaking sukat. Tapos nandun ang Zhoukoudian malapit sa modernong Beijing, isa sa pinakasikat na lugar na may kinalaman sa apoy sa buong mundo. Mga 700,000 taon na ang tanda nito. Dito nanirahan ang Homo erectus, na madalas tawaging pakingman. Sa mga paghuhukay, natagpuan ang mga buto na itim na, mga abo, at mga nasunog na bato, malinaw na patunay ng paggamit ng apoy. Pero ang mas nakakatuwa pa, yung klima noon. Sa hilagang China, malamig ang panahon, ang taglamig sobrang tindi, kaya maraming hayop na hindi handa ang namatay. Pero nabuhay ng matagal si Homo erectus doon ng daan-daang libong taon. Paano? Nasa mga natirang uling iyon ang sagot. Bawat henerasyon nagdagdag ng kaalaman kung anong kahoy ang pinakamainam panggatong, paano pumalo ng bato para magliyab, paano usukan ng karne, paano palambutin ng balat, at sama-sama sa libu-libong taglamig na palago nila ang kakayahan mula sa simpleng pag-survive. Hindi lang basta natuklasan ng apoy, pinaghirapan ito. Kaya habang nakikinig ka dito, baka nag-iisip ka rin. Bago matulog, isipin mo yung mga sinaunang tao na nagkukubli sa mga yungib, nakabalot sa mga balat ng hayop, nakatitig sa apoy na parang yung mga tinignan mo mismo. Hindi sila gaanong iba sa atin. Pagod, gutom, natatakot sa lamig. Pero pinanghawakan nila yung mga siga na balang araw ay magpapaliyab sa buong sibilisasyon. Sa liwanag ng kanilang apoy, unang mga kwento ang naikwento, unang mga pangarap ang naisip, unang mga komunidad ang nabuo. Tayo ang kanilang mga inapo. At sa tuwing nagtitipon tayo sa paligid ng ilaw sa dilim, tayo ipagpatuloy ang kanilang pamana. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa malalim na nakaraan, sa mga taglamig kung saan ang apoy ay higit pa sa init. Ito ay buhay. Kung nakaabot ka hanggang dito, nakinig ka na sa isang kwento na umaabot ng halos 1,000,000 taon na ang nakalipas. Sana ay nagdulot ito sa iyo ng paghanga o kahit kaunting ginhawa habang nagpapahinga ka ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong mga paglalakbay. Sabihin mo rin sa comments kung saan ka nanonood at anong oras na ngayon. Lagi kong gustong makita yang koneksyon kasi sa isang kakaibang paraan, hindi naman talaga siya iba sa pagtambay sa tabi ng sinaunang apoy. Kahit pa magkakalat tayo sa iba't ibang sulok ng mundo, pero pinag-iisa tayo ng liwanag at kwento. Hanggang sa muli, sana mainit ang gabi mo, maliwanag ang mga pangarap mo, at patuloy na nagliliyab ang apoy sa puso mo.